May mga sikreto na nagpoprotekta sa'yo. At meron ding mga sikreto na kapag nasabi mo sa maling oras at maling tao, pwede kang ilagay sa kapahamakan. Hindi dahil pabaya ka, hindi dahil masama kang tao, kundi dahil nagtiwala ka sa maling tao. Ang totoo, ang pinakadelikadong impormasyon ay hindi yung itinatago ng iba sa'yo, kundi yung mga bagay na kusa mong sinasabi na hindi mo alam may kapalit pala. Sa mahabang kasaysayan, ilang buhay na ang nawasak dahil lang sa isang maling salita, isang post, isang kwento, isang sandali ng pagiging kampante. Ngayon sa panahong lahat ay konektado, lahat ay nanonood, online at offline, yung mga maliliit na detalye na sinasabi mo pwedeng maging daan para ikaw ay mapahamak. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang 5 bagay na huwag ipagsabi para hindi ka mapahamak. Ito yung mga lumulusot sa radar mo hanggang sa huli na, kaya huwag kang aalis. Bawat minuto ng video na to pwedeng makapagligtas sa'yo. At kung gusto mong maging ligtas, ikaw at ang mga mahal mo sa buhay, mag-subscribe sa Pinoy Stoicism. Maging maingat, maging matalino. Simulan na natin. Una, huwag ipagsabi ang personal mong impormasyon sa pera. Yung simpleng pag-post ng bagong bahay, bagong sasakyan, o finally debt-free. Akala natin proud moment lang. Pero ang hindi mo alam, pinapakita mo na sa mundo kung anong meron ka at kung gaano ka kahalaga sa mata ng mga taong may masamang intensyon. Isang kaibigan ko, si Mark, nag-post ng bagong bahay. May picture ng susi, welcome mat, porch. Kita ng kaunti ang street number. 2 buwan lang, 2 beses siyang muntik manakawan. Hindi siya mayaman. Pero naipakita na niya sa mga mata ng hindi niya kilala. May ari-arian siya at baka wala siyang sapat na proteksyon. Lahat ng pinapakita mo tungkol sa pera mo, sweldo, bonus, bagong gadgets, para yang mga mumo na sinusundan ng mga taong gutom sa oportunidad. Ang solusyon? Tahimik na tagumpay. Hindi mo kailangang itago ang tagumpay mo, pero hindi mo rin kailangang ipagsigawan. Tanungin mo sarili mo, bakit ko ito ipopost? Dahil ba gusto kong i-share o gusto kong mapansin? Ang Stoicism ay nagtuturo ng disiplina sa sarili, tahimik na lakas. Mas mabuting hindi nila alam ang laman ng bulsa mo para hindi nila balakin itong kunin. Pangalawa, huwag ipagsabi kung nasaan ka o saan ka pupunta. Nag-post ka sa airport, nag-tag ka sa bagong restaurant, nag-check-in ka sa resort habang nandoon ka pa. Mukhang harmless? Hindi. Sa mata ng taong may intensyon, binibigyan mo sila ng mapa. Kung nasaan ka at kung kailan wala ka sa bahay. May kakilala ako, si Maya. Nag-post siya ng weekend trip nila. Scenic views, cabin, snow, caption pa, no signal, no problem. Ang hindi niya alam, may taong nanonood. Isang lalaking dating naging creepy. Alam niya na wala si Maya sa bahay. At nang bumalik siya, nabuksan na ang bahay niya. Hindi lang gamit ang kinuha, parang privacy at dignidad ang ninakaw. Lesson? Hindi mo kailangang i-broadcast ang bawat galaw mo. Hindi mo kailangang i-post habang nandun ka pa. Post mo after. Tag mo lang kapag nakaalis ka na. Sabi ng mga Stoic, hindi lahat ng karanasan ay kailangang i-share. Ang mga pinakamagagandang moment, mas masarap kapag ikaw lang ang nakakaalam. Pangatlo, huwag ipagsabi ang security system mo sa bahay. Nagpakabit ka ng smart lock, CCTV, good job. Pero nung ipinost mo, parang sinabi mo na rin, ganito ko pinoprotektahan ang bahay ko.
subukan mong lampasan. May kakilala ako. Si Greg. Nagkwento sa Facebook group. May safe siya, biometric, nakatago sa closet. Parang cool, di ba? Hanggang sa nawala yung safe. Walang ibang gamit na kinuha. Yung safe lang. Alam na nila kung saan, kung paano, at kung kailan. Hindi lahat ng magnanakaw ay barumbado. Yung iba, matiyaga. Tahimik, nakikinig, nag-aabang. At ang kasalanan natin minsan, tayo mismo ang nagbibigay ng impormasyon. Ang Stoicism ay nagtuturo ng pagiging mahinahon. Magsalita lang kapag kailangan. Hindi mo kailangang sabihin kung anong meron ka sa loob ng bahay mo. Ang tunay na proteksyon ay katahimikan. Ang pinakamatatag na pader ay yung hindi mo nakikita. Pang-apat, huwag ipagsabi ang personal mong kahinaan. Nagkwento ka tungkol sa health condition mo, sa trauma mo, sa lolo mong mag-isa sa bahay, sa anak mong may special needs. Mukha lang itong kwento. Pero sa mata ng manipulator, ito ay opening. Si Jordan, nag-share tungkol sa chemotherapy niya. Inspirasyon sa karamihan. Pero sa isa, pagkakataon para pasukin ang bahay niya habang mahina siya. Hindi kailangan ng baril. Kailangan lang ng impormasyon. Ang problema sa oversharing, hindi lahat ng nakikinig ay may malasakit. Pwede mong ibahagi ang damdamin mo. Pero hindi mo kailangang i-broadcast ang kahinaan mo. Sabi ng Stoics, magsalita ka lang sa taong may karapatang makinig. Hindi ito pagiging sarado. Ito ay pagiging maalam. At panghuli, huwag ipagsabi ang mga detalye na pwedeng gamitin laban sa pagkatao mo. Pangalan ng unang alagang hayop, apelyido ng nanay, hometown, graduation year, old school photo. Mga simpleng bagay pero pag pinagsama-sama, parang puzzle na binubuo para nakawin ang pagkakakilanlan mo. Si Melissa nag-post ng fun facts about me sa IG. Masaya, nostalgic. Pero hindi niya alam. Lahat ng sagot niya, tugma sa mga tanong sa security ng email at bank accounts. Hindi siya na-hack dahil pabaya siya. Na-hack siya dahil nagtiwala siya sa kultura ng oversharing. Ang solusyon? Disiplina. Pag-iingat. Bago ka mag-post, tanungin mo, ano ang halaga nito sa iba? Pwede ba itong gamitin laban sa akin? Sabi ni Marcus Aurelius, kung hindi ito tama, huwag mo itong gawin. Kung hindi ito totoo, huwag mo itong sabihin. Kung nandito ka pa rin, ibig sabihin, nagising ka sa realidad. Ang 5 bagay na ito, hindi lang tips. Ito ang magiging pader mo laban sa mundo. Hindi mo kailangang mabuhay sa takot, pero dapat kang mabuhay ng may disiplina. Protektahan mo ang sarili mo. Iwasan mong ipagsabi ang mga bagay na pwedeng gamitin laban sa'yo. Kung natuto ka sa video na to, mag-comment ka ng handa na akong protektahan ang sarili ko at i-share mo ito sa isang taong gusto mong manatiling ligtas. Mag-subscribe sa Pinoy Stoicism dahil marami pa tayong pag-uusapan. Stay safe, stay sharp, maging tahimik, maging matatag. Yan ang Stoicism sa modernong panahon.